Follow us on Facebook at fb.com/pacboyanime. Magandang umaga sa'yo, Emily. Pupunta ako sa opisina ng Mayora ngayon. Kaya ngayong araw na ito, pansamantala ko muna kayong iiwanan dito. Umaasa ako na magpapakabait kayong lahat habang wala ako dito. Alicia! Alicia! Mga bata, tumahimik kayo. Mga bata, makinig muna kayo sa mga sasabihin ko. Simula sa araw na ito, si Miss Amelia ang magbabantay sa inyo. Tahimik! Kailangan magpakabait kayo kay Miss Amelia at sundin niyo ang lahat ng kanyang sinasabi. Nagkakaintindihan ba tayo, mga bata? Opo! Sarah, tumawag ka ng karwahe. Opo, masusunod po, Miss Minchin. Si Miss Amelia. Gusto mong ipasyal ang mga bata pagkagaling sa simbahan? Kasi po ate, nangako ako sa mga bata na mamamasyal sa parke ng St. James. Nakakahiya naman po kasi pinangakuan ko yung mga bata, ate. Ay, naku, Amelia. Ikaw talaga, masyado kang mabait sa mga batang yan. Pero ate, nakikiusap ako, payagan na ninyo ang mga bata. Sige, pumapayag na ako. Basta't alalahanin mo lang na hindi mo sila pababayaan. Maraming salamat, ate. Ikaw nang bahala sa kanila. Makakaasa po kayo, ate. Sige, umalis na tayo. Mga bata, pakiusap. Hindi magtatagal si Miss Minchin. Uuwi din siya maya-maya lang. Miss Sarah. Bakit po? Pakisabi kina Molly at James na maganda sila ng tanghalian para sa mga bata. Opo, masusunod po, Miss Amelia. At gusto ko na kayong dalawa ni Becky ang magdala ng tanghalian namin sa parke, ha? Opo, masusunod po. Kasama din natin si Mama Sarah! Yay! Anong sinabi mo? Gusto niya kaming maghanda ng pananghalian? Opo, sabi po ni Miss Amelia, daling po daw namin dalawa ni Becky ang pananghalian. Binigyan pa kami ng mabigat na trabaho. Maraming salamat sa iyo, Miss Sarah. Magkakasama tayong dalawa na pupunta sa parke. Ang saya-saya ko. Tama ka, Becky. Huwag kayong magmadali dyan. Kasi mamaya ako pa lulutuin ng pananghalian. Tama yon. Kinakailangan tapusin niyo muna ang lahat ng inyong mga trabaho. Dahil kung hindi, mananagot kayong dalawa sa akin. Maliwanag ba? Opo, Mrs. Molly. Siguro nandun na si Miss Amelia at ang iba pa sa parke. Oo, siguro nga. Kung bakit kasi mamaya pa nila gagawin yung pananghalian. Pwera lang pag alis natin, hindi natin agad maisisilbi ang kanilang pananghalian.
Ang gusto kasi nila magtrabaho tayo hanggang sa makaluto sila. Nakakainis naman sila. Hoy, kayong dalawa. Tapos ko nang lutuin ang pananghalian. Dalihan niyo dyan. Opo! O, kayong dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik agad kayo dito. Meron pa kasi kami ipagagawa sa inyo. Opo! Kapag nakihalubilo kayo sa mga estudyante, parurusahan ko kayong dalawa. Masusunod po, Mrs. Molly. Masusunod po. Bilisan natin, Becky. Sige, Miss Sarah. Wow! Miss Sarah, alam mo, hindi ko akalaing isang napakalaking parke pala ang St. James. Oo, tama ka dyan, Becky. Aba! Isang squirrel! Wow! Ang cute-cute niya! Ay, nahiya siya. Aba, isang kuneho! Oo nga. Siya nga pala, Miss Sarah. Kailangan mahanap natin sila kagad dahil baka kung hindi, isumbong tayo ni Miss Lavinia. HD encode by oo Carlola nga, Becky. 16. Tayo na. Sige, Miss Sarah. Saklolo! Hindi ba parang boses ni Miss Amelia yun? Oo nga, parang siya yun. Puntahan natin. Sige. Takot ako sa tuta! Naku! Baka kagatin ako! Tulungan niyo ako! Ay! Ayun pala siya. Takot sa tuta si Miss Amelia. Ay! Naku! Naku po, paalisin niyo ang tutang yan! Baka kagatin ako! Ay! Huwag po kayong matakot, Miss Amelia. Lumayo ka! Alis! Alis! Shoo! Shoo! Pakiusap! Gumawa kayo ng paraan! Paalisin niyo ang tuta! Paalisin niyo! Shoo! Shoo! Huwag ka kayo matakot, Miss Amelia. Tuta lang po yan. Kahit isang tuta lang yan, natatakot pa rin ako! Miss Amelia! Ang sakit! Tignan niyo si Mama Sarah. Sila Sarah. Miss Amelia, ayos po ba kayo? Miss Amelia, humawak po kayo sa balikat ko. Malas naman, tutulungan ko sana na unahan pa ako ni Sarah. Ayos lang po ba kayo? Aray! Ang balakang ko! Ay, sakit! Miss Sarah, paano po yan? Hindi po natin siya kayang buhatin pabalik ng dormitorio. Ako! Alam ko, pero anong gagawin natin? Alam ko na. Hihingi ako ng tulong kay Peter. Ikaw na muna bahala kay Miss Amelia. Miss Sarah! Miss Amelia, ayos lang po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala, tutulungan namin kayo. Peter! Ikaw pala, Sarah. Ano? Nahulog sa lawa si Miss Amelia? Masama ang pagkabagsak niya, Peter. Kaya humihingi ako sa iyo ng tulong na ihatid natin siya sa dormitoryo. Makakaasa ka. Manghihiram muna ako ng karwahe ngayon. Kaya halika na, Sarah. Dali! Kaya! Huwag kang mabilis, Peter. Akong bahala. Ayos lang po ba kayo, Miss Amelia? Ayos lang ako, Becky. Ho! Ha? Si Miss Amelia? Nahulog sa lawa? Opo, nasa labas po siya ngayon. Kailangan po namin ng tulong. Pakibilisan po. Panibagong gawain na naman to para sa atin. Wala tayong magagawa. Ganito talaga ang buhay. Brought to you by Packboy Anime. Oh! Eto ang bayad. Salamat po.
Maligayang pagbabalik po, Miss Minchi. Ano yun? Nahulog si Amelia? Opo. Ang dahilan po kasi natakot siya sa tuta pagkatapos nahulog na siya. Ang kapatid ko natakot dahil lamang sa isang tuta. Ay, Kung gano'n, nasan si Amelia? Kumusta na kaya siya? Ano bang ginagawa niyo dyan? Halika na, Dalis. Lahat kayo, pumasok na sa silid niyo. Opo. Aray, sa parting yan, Miss Sarah. Aray, maraming salamat. Ikaw pala, ate. Maligayang pagbabalik po, Miss Minchin. Miss Amelia, ayos po ba kayo? Aray, Amelia! Ano bang klaseng babae ka? Nagbibigay ka pa ng pag-aalala sa akin habang wala ako dito? patawarin po ninyo ako, ate. Aray, ang sakit. Kasalanan mo yan, Amelia. Bakit ba laging ganito at ano ba ang pinagagawa mo habang wala ako dito sa dormitoryo? Lalo mo lang ako pinag-aalala. Nakikiusap ako. Patawad, ate. Parang kang isip bata sa ginawa mo. Sa tingin mo ba maganda ang pinakita mo sa mga bata? Alam ko po yun, ate. Patawad na po. Paumanin po sa inyo, Miss Minchin. Baka po may bali si Miss Amelia at baka po siya lagnatin. Baka lagnatin? Baka po mangyari sa kanya yun. Ang mabuti po, tumawag po tayo ng doktor bago pa lumala. Tumawag ng doktor. Huwag na lang. Ayos lang ako. Huwag niyo ako alalahanin. Maraming salamat sa iyo, Miss Sarah. Huwag na kayong tumawag ng doktor. Miss Amelia! Miss Amelia! Pakiusap po! Tumawag na po tayo ngayon ng doktor. Oo, sige, pumapayag na ako. Sarah, Ano po yan, Miss Minchin? itanong mo na lang kay Molly kung saan lugar niya nakita yung doktor na gumamot sa'yo nun. Opo, masusunod po. Maraming salamat sa iyo, ate. Yan ang sinasabi ko. Dahan, baka matumba tayo. Nako, pasensya ka na sa akin, Iha. Hindi ko alam na may tao dyan. Ayos lang po ako. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, Iha, anong ginagawa mo dito sa lugar na to sa ganitong oras ng gabi? Kasi po, meron po akong hinahanap na doktor at ang sabi sa akin, taga rito daw po siya. Ang hinahanap mo ba yung lasinggerong doktor? Ha? Subukan mo siyang puntahan sa isang beer house. Malapit lang yon. Baka maabutan mo siyang lasing. Maraming salamat po. Alam mo ba, pag naubos ko ito, uwi na ako. Teka, hindi ba ikaw yung katulong dun sa dormitoryo? Oo.
Ikaw nga. Kasi po, kayo po ba si Dr. Wild? Oo, tama ka, Iha. Ako si Dr. Wild. Kung gano'n, Iha, siguro naman hindi ka pinapunta rito para sabihin, yung ibinayad nila sa akin noon ay kulang. Hindi po, Doktor. Si Miss Amelia po ay nahulog sa lawat, parang nabalian po siya. Anong sabi mo? Nahulog siya sa lawa? Hindi ba nababalot ng taba ang katawan noon? Hindi po ako nagbibiro. Maswerte mababaw lang po ang lawa, pero may konting lagnat po siya. Ganun ba? Tumigil nga kayo dyan. Tandaan yung isa akong doktor at kailangan nila ng serbisyo ko. Tayo na, Iha. Umalis na tayo. Teka lang po, doktor. Nandito po ang mga importanteng gamit nyo at baka maiwan nyo pa to dito. At pakisaoli na lang po yung baso ko. No, naku, pasensya na, ha? Ininom ka. Ayos na eh. Wala kayong dapat ikabahala. Isa lamang itong pasa. Iiwan ko sa inyo itong ointment at pahiran lamang ninyo at gagaling na ang kanyang galos. Matulog lang ng mahimbing. Palamigin ang kanyang ulot, gagaling na siya. Salamat po, Doktor. Maraming salamat po sa tulong nyo, Dr. Wild. Nako, walang anuman po yun sa akin. Napakatagal ng panahon nung magkaroon ako ng huling pasyenteng tumawag sa akin eh. Sarah, alagaan mo siyang mabuti. Opo, Doktor. Marami pong salamat. Alis na ako. Bantayan mo siyang mabuti, ha? Para mabilis siyang gumaling, ano? Opo. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Huwag mo akong kalalayan. Makakalakad ako. Ano sinabi mo? Si Sarah ang mag-aalaga kay Amelia kasi yun ang sinabi ng doktor? Opo, Miss Minchin. Ang sabi nga po ni Miss Amelia, Miss Minchin, si Sarah po ang gusto niyang magbantay at manghilot sa kanya. Hindi maaari. Gusto lang magpahinga ni Sarah. Maraming salamat sa iyo, Miss Sarah. Salamat sa iyo at nawala na ang sakit. Wala pong ano man yun, Miss Amelia. Ay, maraming salamat. Packboy, anime. Miss Sarah, alam mo kasi, matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa iyo. Ho? Humingi ng tawad? Tungkol sa aking kapatid. Tungkol po kay Miss Minchin? Oo, inaamin ko. Alam mo kasi, mabigat ang dugo sa iyo ng aking kapatid mula nang pumanaw ang iyong papa. Nahihiya ako sa iyo. Pero Miss Amelia, alam naming lahat na nagkaroon ka ng isang trahedya sa buhay. Sana naman ay patas ang pagtrato sa iyo ng aking kapatid. Miss Amelia. Huwag ka sanang magalit sa aking kapatid. Katulad din kasi siya ng aming pinakamamahal naming ina. Kaming dalawa ni ate ulila ng lubos. Magkapareho lang kayo ng edad noon ni ate. Naaalala ko, maliit pa lang ako noon. Nagtapos si ate sa isang charity school habang nagtatrabaho kami sa bahay ng tita namin. Si ate ang nagpapaaral sa akin habang siya ay nagtatrabaho bilang resident tutor. Pagkatapos noon, siya nang nagpapatakbo ng dormitoryo. Kaya tuloy ang kapatid ko. Naging istrikto siya at gusto niyang perpekto sa pagpapalakad ng dormitoryo. Patawarin mo sana ang aking kapatid kung bakit gano'n na lang ang pagkatrato niya sa iyo, Miss Sarah. Napakabait niyo po, Miss Amelia.
Pakiusap, Miss Sarah. Pwedeng dumito ka muna sa kwarto. At hindi ka na muli matutulog pa sa madilim na kwadra. Maraming salamat po, Miss Amelia. Miss Minchin? Nandiyan ka pala, ate. Bakit ang tagal mo dito sa loob ng kwarto? Pero ate... Hindi ka maaaring matulog dito. Lumabas ka na, ngayon din. Masusunod po, Miss Minchin. Magandang gabi po sa inyo. Miss Sarah! Ikaw pala, Miss Sarah. Natapos ko ng lahat ng gawain dito sa kusina. Maraming salamat, Becky. Walang anuman yon. Siya nga pala, kamusta na ang lagay ni Miss Amelia, ha? Naku, ayos lang siya. Ngayong tapos na kayo sa trabaho niya, matulog na kayo at nag-aaksaya lang kayo ng ilaw. Opo, Miss Molly. Magkita na lang tayo bukas, Miss Sarah. Magandang gabi. Magandang gabi din, Becky. Wala na akong ibang pwedeng matulugan kundi dito sa madilim na kwadra.